nagpapasalamat po talaga. Binigyan pa rin. Kasi sabi po nung mga nakakita sa amin dyan na kami daw po yung swerte na walang namatay. Kasi kalimitan daw pong aksidente dyan, minamamatay. Nauwi sa trahedya ang masayasanang family bonding na magkakapamilya mula Nueva Ecija sa Baguio City. Pasado 4:00 kasi ng hapon, July 19, ang kanilang sinasakyang L300 nawalan ng kontrol at bumangga sa concrete barrier sa circumferential road ng Barangay Santo Tomas proper. Sa lakas ng impact, nagmistulang nayuping latang L300. Lulan daw nito ang 13 pasahero at isang driver. Kwento ni Nanay Cherry, isa sa mga pasahero ng sasakyan. Papauwi na raw sila ng Nueva Ecija nang biglang mawalan ng kontrol ang kanilang sasakyan. Bumulusok ito pababa hanggang sa masalpok ang concrete barrier. Ang ginawa na nga po nung asawa ko, dinaretso na po doon sa pader. Tapos bigla na, inano niya na pinihit niya para sa gutter dumaretso. Kasi kung yung impact siguro namin, kung malakas din yun, siguro doon kami kukunin sa ilalim. Maswerteng galos lang ang tinamo ng 2 pasahero, habang ligtas naman ang 11 pang sakay nito. Agad namang dinala sa hospital ang driver matapos mapuruhan. May plano pa. Oo. Kaya siguro na din sa amin na kung hindi sigurado yung daan. Kasi kami sa Waze Yung Waze yung aming doon sa daan. Kasi dito din kami dumaan nung paakyat kami. So dito din kami pababa. Lahat po ng occupants, yung driver lang yung nagkaroon ng minor injury sa forehead niya. May gasgas sa kanyang ulo. So yun po yung dinala natin sa ospital for medical treatment. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office Station 10, lumalabas na mechanical error ang naging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng sasakyan. Dahil umulan ng konti, madulas yung kalsada, so nag-attempt po tong driver na mag-change to low gear. Kaso hindi daw pumasok yung cambio niya sa low gear, so nag-attempt din siya ng preno, pero hindi rin kumapit yung preno niya hanggang sa sumadsad dun sa may barrier natin na concrete. Itinuturing ng Baguio City Police Office Station 10 na accident-prone area ang lugar sa dami ng insidenteng na itatala rito. Bagay na ikinababahala ng barangay, kaya para maiwasan ang insidente, hiling nila ang karagdagang warning devices. Doon po sa latest, kasi lalagyan nila yung barrier. May place doon na walang concrete barrier. Mahina, kaya naka-program at alam ko nakabidyata na gagawin yung isang, kasi doon kung saan nalalaglag yung Pero dito sa may ang naging reason dyan ay yung ilaw, so naglagay naman sila ng maraming solar lights. Ito na ang ikalawang vehicular traffic incident na naitala sa lugar ngayong taon. Vanessa Bugtong para sa Nation on the Move.